Sa pumili ng decide, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano ang dapat mong gawin or iwasan during this Mercury retrograde. Habang nagsashuffle ako, parang stubborn yung cards na mag-shuffle. Okay, nung napapansin ko. I feel like everything is not the same. I'm sensing that those who bully you, curse you, or so forth, may balik sa kanila. Yun ang nafe-feel ko. Kasi I'm feeling na pinahirapan kanila ng husto. And I'm also sensing financial struggle. I-clarify natin yung cards to gain more information. Pero may nasa-sense din ako na growth somehow. Mag-ingat ka sa maling tao, sa totoo lang. So we have this one, okay. So you could be praying for transformation or changes in your life, as you can see. Pero hindi siya nagpo-push forward. As nabanggit ko sa'yo, mag-ingat ka sa tao sa paligid. Kasi there could be a person that's doing this thing to you, kaya ka nagkakasakit. I'm not quite sure if this is your doctor or so forth. Pwedeng ka mag-anak nyo na nagsasuggest ang kung ano-ano sa'yo, nagkakasakit ka dahil sa suggestion niya. Kasi naapektuhan yung inyong health. So mag-ingat ka sa ganun, sa nagbibigay sa'yo ng advice. Siguro napapansin mo na mas healthy ka before, na nagpakonsulta ka sa doktor, or pwedeng mas healthy ka before, na may sinuggest sa'yo yung kaibigan mo, kamag-anak na, i-take mo or so forth. Dire-diretso na yung pagkakasakit mo. So, ingat ka sa ganun. Okay? So, we have this one. So far, I feel na during this period, you will have some inspiration. Maybe with regards sa business or so forth, and you will strategize about it. Pero mapapayo ko sa'yo na iwasan mo mag-start during Mercury retrograde, because whatever you begin during this period, hindi siya maglalas long. Yun ang masasabi ko. So, sa ngayon, may gusto kang gawin, pero feeling mo tinatamad ka. And it has to happen kasi yung delays na yan kailangan. Ito rin yung dahilan kung bakit may delay, kasi kailangan mong mag-save ng money for that endeavor. Yan muna yung dapat mong gawin. I'm sensing may kailangan ka rin pagnilayan dito, as you can see. So, good news is that you will do have these blessings, as you can see. Ang tanging nakikita ko lang na hadlang dito is with regards to that person na salbahe sa inyong buhay. So, wag kang basa-basa maniniwala sa mga sinasabi ng mga tao sa'yo na dapat mong gawin with regards sa health, honestly speaking. Okay, tsaka mag-observe ka rin about sa doctors, kasi kung napansin mo na yung binibigay niya sa yung reseta, lalo kang lumalala, hindi ka naman gumagaling, mag-iba ka na ng doktor kung ganun. Yun yung mapapayo ko. So, ganun din, if ever somebody suggested you something,
tapos bigla kang nag-iba ng timpla with regard sa katawan mo, iwasan mo yung payo niya. Yun yung mababanggit ko sa'yo. So, huwag kang basta-basta mauuto. Huwag kang basta mauuto ng mga tao kasi sayang yung blessing na to, as you can see here. So, we have this hope. So, maganda kasi ibig sabihin nun na kung ano man yung nakita mo, inspiration na may gusto kang gawin, actually, yung Panginoon is supportive of you with regards to it. Bibigyan ka niya actually ng blessing, but yet remind yourself to save money for that endeavor. Kasi sa ngayon, hindi pa tamang oras to begin it kasi hindi talaga maganda mag-start ng something during Mercury retrograde, okay? Let me remind you about it. So anyway, we have this the side card. I think this is with regards. Okay. Kasi based sa inyong reading, maraming decision, di ba? Decision then if ever you will follow this evil people can be evil people around. And decision then with regards then sa gusto mong i-push forward. So far naman, with regards naman dito, yun nga, yung suggestion, iwasan mo to. Just, mapapayo ko lang talaga sa'yo, just focus on something that you think, will help you out with regards sa health. Pag hindi talaga nakakatulong, iwasan mo. At umiwas ka syempre sa sabi-sabi na suggestions, kasi hindi naman lahat nag-resonate sa, sa iba. Like example, okay sa kanya yung, let's say, vitamins. Pero pagdating sa'yo, siguro allergic ka doon. Yung mga ganun ba kung bagay? Kasi iba yung katawan mo sa katawan nila. You get my point? So, ingat ka sa decision making. Lalong-lalo na sa kalusugan. Kasi remind yourself na rin na hindi lahat ng tao ay mapagkakatiwalaan mo. So, we have this one. So, friend zone. So, can be kung sino man yung nagbibigay sa'yo ng masamang payo. Can be whomever that is. Hindi talaga siya okay for you. This person could be, a frenemy. So, we have this one in reverse. So, ibig sabihin lang na kung sino man itong nagbigay ng hindi okay na payo for you, dapat iwasan mo siya or i-let go mo yung connection na yun kasi siya ay deceitful sa'yo. So, see? Deceit. Honestly. So, we have this 7 in reverse. Kaya ka rin siguro minamalas dahil dito sa masamang tao na to. Kasi kung sino man itong masamang tao na yan, baka yung gusto niya mangyari dito is bigla magbago yung inyong buhay na once na diretsong daan na maganda, naging bako-bako dahil bigla ka nagkasakit or so forth. So mag-ingat ka kasi may tao sa inyong buhay na deceitful, and based sa inyong reading, it could be really a friend. So, we have this one, angel. Some of you, I have a feeling talaga kamag-anak niyo siguro na, let's say, doktor or so forth, nagsuggest sa'yo ng kung ano-ano. Huwag ka sumunod sa ganun kasi hindi lahat ng pinapayo nila sa'yo ay okay, which is sad. So, you also have that 10 hearts, but it's in reverse, okay? Nakakalungkot dito kasi yung iba sa inyo siguro ay kumagat dito sa patibong. As you can see, sometimes God let it happen for you to realize kung ano yung hindi mabuti sa'yo, honestly. Pero I have a feeling nagagaling ka naman kasi meron kang lesson na dapat gawin dito kasi magkakaroon ka ng endeavor. So, iwasan mo talaga na kumagat kung ano man na suggestion ng ibang tao for you. Remember, katawan mo yan. At kung alam mo naman na stable ka, without dun sa pinapayo ng kung sino man sa'yo, wag kang sumunod sa ganun. You get my point? So, we also have this one in reverse. We also have this. Okay, so meron siguro ng tao sa inyong buhay na tinatry niyang kontrolin yung inyong buhay. Kagaya neto na parang kinokontrol niya na hindi ka magkaroon ng growth. Or magkaroon ng changes kung dating marami kang ginagawa, gusto niya na
yun ang magbago, na nandun ka lang sa bahay, nakahiga dahil nagpapagaling. Mag-ingat ka talaga sa mga ganyan tao. At mag-observe ka talaga kasi maybe some of you not really aware na meron kang masamang tao sa inyong buhay. May ahas, kumbaga. So, let's see what else do we have here. And remind yourself na hindi lahat ng tao ay mabuti. May mga tao talaga na napakasama ng ugali. Meron din mga doktor na salbahe na instead na bigyan ka ng magandang consultation na makatulong sa'yo, nagpapalala pa ng sitwasyon para may kitain. Nalala ko tuloy actually yung nabalita before. I'm not quite sure kung alam nyo to. Yung matanda magmapalaser ng mata. Nakagulat kasi yung doktor. Gusto niya maraming beses i-laser yung mata ng pasyente. Hindi dapat ganun. Nangyari sa mata ng pasyente, syempre nalusaw. Which is sad. At parang pinirahan lang siya ng doktor. So, mag-ingat ka sa mga ganong doktor. Okay? Remind yourself na hindi lahat ng doktor ay okay. At saka do your research na rin para hindi kayo basta mauto ng doktor. Another dimension. Okay, so I have a feeling na merong arrogante na tao sa inyong buhay na parang ayaw kanyang umiwas sa kanya. Parang pinipilit kanya na sumama sa mga lakad kahit na ayaw mo na. Siguro may napansin ka na sa kanya before kaya iniiwasan mo siya. Okay, so far kailangan nyo pa rin talagang iwasan kasi ayaw ng Panginoon na nakaganito ka. Kaya ito naka-reverse. Okay, so gagawa ng paraan ng Panginoon para, kung ano man ang balak ng masamang tao na yan, hindi mag-push forward. Kaya yung action dito ay naka-reverse. Ito rin yung dapat mong obserbahan. Like example, may pupunta ka din siguro sa doktor na hindi okay. May nangyayari lagi na parang pag-stop. Parang pinipigilan kumbaga ng Diyos. Na pumunta ka sa doktor na yon or sa tao na yon or pwede ko naman ng pinayo sa'yo, hindi mo masusunod kasi nga pinipigilan ng Panginoon. Kasi kung di nga pigilan, pwede magkasakit ka, so you can see here, or lumala yung iyong sitwasyon at ayaw ng Panginoon yun. Honestly. Kasi kung sakali man magkasakit ka, syempre magkakaroon ka ng issue with regards sa money. Siguro sa ngayon, ito yung iyong vibe. Ito yung vibe kung walang problema with regards sa inyong kalusugan. So sometimes, nangyari yung mga ganitong bagay kasi pwedeng pinaparealize sa'yo ng Panginoon na kung ano man na isuggest sa'yo ng taong yun, hindi nakakabuti for you. So dapat iwasan mo talaga. Lalong-lalo na kung may red flag na talaga sila. Kasi kung di mo yan iiwasan, magkakaroon ka ng issue sa money. Siguro yung tao na yun, ayaw kanya makitang ganito. Parang gusto niya maging stagnant ka, honestly speaking. But with regards during this period, yung takbo ng pera, parang marami dumarating na pera sa'yo kasi kailangan mong mag-save ng money para sa parating na gusto mong endeavor, as you can see here. And you can push that forward after ng retrograde. So, make sure you're saving the money at avoid ka sa mga budol, honestly speaking, or sa mga tao na nagtatry na i-bring down ka, lalong-lalo na sa inyong kalusugan. At remember that during this period, wag kang basta-basta maniniwala kasi, during this period, it's kinda like, nangingibabaw ang ilusyon. Honestly speaking. So, kaya, wag kang basta-basta magoyo. Yun ang mapapayo ko sa'yo. At kung alam mo naman wala kang sakit, wag ka agad pagpunta ng doktor or so forth.
Matuto kang makiramdam sa inyong katawan kasi katawan mo yan. At hindi yan katawan ng iba. Okay, so anyway, that's it with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness, and God bless all of you.